for today's video, no, i-update ko kayo dito kay Sitaw, no, sa mga nagme-message sa akin ano yung nangyari and kamusta yung revocation order kay Sitaw. So, ilalagay ko yung link ng SEC issuance ng revocation order dyan sa may description. I-check nyo, basahin nyo maigi. And merong pinapakomply si SEC, no, or si Security Exchange Commission kay Sitaw, pero hindi ata na-actionan kaagad ng department ng Sitaw. So ngayon, nagkaroon ng revocation order. So basahin niyo na lang to. Nakalagay dito Sitaw Information Technology OPC. Ito yung old na naka-register. And then yung bago is yung New Sitaw Corporation. So, medyo mahaba ito, basahin nyo na lang. Pero, ang bibigay ko lang sa video na to yung update dahil ang dami nagtatanong sa akin related ni update kay Sitaw. May makakapag-login pa rin ba tayo? Mawawala na ba yung applications? Or hindi na tayo makapag-withdraw? Ganun ba? So, eto, i-update ko muna kayo dito sa nilabas nila na update kanina lang 1 hour ago dito sa Sitaw official group, no? And kung hindi ka pa nakapag-join dito, join ka lang dito sa Sitaw official group, no, para pag may mga update kayo related dito kay Sitaw, mano-notify kayo kaagad. Sabi dito, dear Sitaw user, no, it is with regret that we inform you that due to industry competition, so ibig sabihin yung mga competitors or yung competition sa marketplace, no, related sa dropshipping or e-commerce business, we have been subject to complaint from a competitor. So hindi natin alam kung sino tong business competitor ni Sitaw, but yun nga, we have note the revocation order issued by the Security and Exchange Commission or SEC, but this is not the final decision. So yun yung pinaka good thing, no, hindi pa yun yung final na decision. Please rest assured that we have submitted all necessary documents as required by law. So, yun guys, no. Nag-start ako dito kay Sitaw March 2023. So, ilang year na din tayo. So, more than 1 year na din tayo dito kay Sitaw. So, sa mga nagtatanong, nagki-credit pa ng withdrawal, the answer is yes. Kumikita ba? Yes, kumikita dun sa mga produkto na nilagay natin sa ating Sitaw seller shop. And then, kung may existing office, yes, may existing office si Sitaw. And then, meron din silang existing na warehouse sa Plaridel, Bulacan. So, lahat po yan is chinek ko before ako nag-join, no? Sinure ko kung talaga may physical products or may office or may mga permits si Sitaw. Tsaka ako nag-join. And so far, with that year, no, or more than a year, continuous naman yung ating kita dito kay Sitaw. So nagkaroon lang talaga ng mga ganitong tawag dito update, no, hindi mo mawawala yan kasi nga sa competition sa marketplace. Syempre alam naman natin may mga giant may mga leading e-commerce online, no, na talagang nangangamba sa mga paparating pa na plan ni Sitaw. So yun nga. So, sabi dito, no, please rest assured that we have submitted all necessary documents as required by law. Our legal team is working diligently to address this matter and we assure you that it will be resolved promptly. So, yun. So, ito yung magandang update, no. So, hinihintay natin kay Sitaw. So, mag-update dapat sila sa kanilang official groups or sa kanilang page para, di ba, yung worry ng mga naging Sitaw seller is mawala, di ba? It is important to mention that Sitaw is a cross-border e-commerce platform and not an investment platform. So, we appreciate the trust all Sitaw users have placed in us. And we are committed to providing you with high quality and affordable products. We believe we will create a new business model and gain more recognition. So, nung a year ko dito kay Sitaw, tinanay ko din mag-orders ng mga produkto nila, no? Especially, in-order ko yung gloves and shoes. Meron pa nga akong vlog niyan na dumating talaga sa ating bahay. So, yun nga, siguro sa competition talaga. Dahil nga si Sitaw,
meron pa siya nga siyang may mga program pa siya na nakakatulong talaga sa mga sellers. Siguro yun, dahil sa taas ng competition at nag-top 5 pa nga si Sitaw sa e-commerce or sa dropshipping related businesses sa Philippines. So sabi nila, dahil sa industry competition, dahil nagkaroon ng complaint sa SEC. O, diba? So, yun. So, wait lang tayo ng update, no? Alam ko naman magiging okay yan. And kanina nga guys, diba, nag-encash pa ako ng almost 107,000 pesos. So, i-update ko kayo kung dadating siya bukas ng umaga. Okay? Papakita ko sa inyo yung ating withdrawal history. It is important to wait, nandito pala tayo. Finally, sabi nila dito, we emphasize that this issue will not impact your daily shopping and transactions. Yung mga umu-order na mga clients or mga buyer ay walang epekto itong tawag dito update na nangyari. Okay? And siyempre yung transactions including na yung cash in and cash out, di ba? Withdrawal and yung paglalagay ng puhunan. So sabi nila dito, walang impact, no? And meron nga akong kaninang nakitang post na nag-encash siya ng 100,000 pumasok sa kanyang GoTime Bank. So yan, research din kayo. Any product you have already purchased on the platform will be delivered mas mabilis or as soon as possible. Furthermore, we will continue to enhance the quality of our services. We will remain steadfast in our dedication to providing you with the highest level of support and service. We appreciate your understanding and continued support during this time. Ayan, sincerely, New Sitaw Company. So, for now, ayan, ilalagay ko din yung link neto para makita nyo yung update ni Sitaw. Ayan yan guys, no? Ayan, Sitaw announcement, and basahin nyo pong maigi, pati na din yung link related sa SEC or Security Exchange Commission revocation notice kay Sitaw. So yun, so papakita ko muna sa inyo yung ating applications, no? Working pa din yung applications and nakakapag-login pa din, and meron pa rin tayong balance, so pwede pa rin nating i-withdraw or i-encash. And kanina nga guys, no, nag-encash tayo ng 107,000. Still pending pa din yan kasi kanina ko lang siya na-request for withdrawal. So usually si Sitaw is nagke-credit siya every 5 to 7 business day bago dumating yung withdraw natin dito, 'di ba? So possible ay Independence Day bukas, no? Tama ba? May holiday bukas. So possible, may delay pa din yan. So expected ko to mga 3 days or 5 days bago pumasok sa bangko. Pero yung iba talaga, mas maagang pumapasok. Katulad kanina may nakita nga ako, 100k pumasok sa kanyang bank ng GoTime. So yun lang guys, no? And eto guys yung atin na-generate within 11 days, no? Kasama pa yung 5,178. So i-plus natin yan. 107,400. Plus natin guys yung 5,178 pesos. So ito yung na-generate natin sa loob po guys ng 11 days kay Sitaw. Napaka-generous ng kanilang program. Yung mga produkto, pwede nga tayong kumita ng 7-8% sa mga produkto na nilagay natin sa ating Sitaw Seller Shop. Kung i-divide natin to guys sa 11 days, so nag-generate tayo ng 9,000 to 10,000 pesos dito kay Sitaw. So yun nga, no, thank you so much, and update lang kayo guys, no, update lang kayo. And again, kung kayo ay may worry, pag-aralan nyo yung system. Lahat naman ng business may mga na-encounter na ganito. So ilang beses ko na din napagdaanan to. Marami na din tayo nasubukan ng mga opportunities sa online, and still hindi pa rin tayo napipigilan kasi risk taker din tayo, and alam naman natin sa businesses talaga meron niyang risk. Anything na ginagawa natin or decision natin sa paglalagay ng pera or pag-invest is may risk po iyan. So kailangan natin pag-aralan yung system, at the same time, no, yung mga legalities, permit, yung offices, warehouse,
and products ng isang company. So yung nakita ko yung Sitaw is meron naman sila. And kung gusto mo pong malaman, pwede nyo kontakin yung kanilang account specialist or pwede kayong mag-visit sa kanilang office sa BGC. Ayan, okay? Yun lang guys. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Please, i-share mo itong video na to sa mga kakilala mong Sitaw seller para magkaroon silang update. Yun lang guys. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag may mga updated video tayong katulad nito, manonotify po kayo pa again. See you again sa next video. Bye-bye!